At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 66. Pero bago tayo magsimula, konting announcement lang na pagkatapos po nito ni episode 66 ay i-stop po muna tayo temporary. So hindi muna natin susundan yan at ang ipapresent ko sa inyo yung mga revised na chapters na ito ni One Punch Man. So may mga naapektuhan kasi o may mga ni-revise nga na chapters katulad na lang sa laban ni Child Emperor, saka nga ni Phoenix Man, nila Devil Longhair at saka ni Aing. So kasi baka maguluhan kayo pag lumabas dun sa anime, sabihin nyo, ba't ganun? Hindi naman pinapakita sa manga yan invento yung anime. So hindi ganun. So kaya ayusin lang muna natin. I-present ko sa inyo yung mga revised na chapters. So ang alam ko hanggang dito yan sa latest episode natin kung di ako nagkakamali. Pero okay mag-alala, sasaglitin lang natin yon at pagkatapos nga nyan, ay ito, tutuloy na natin si episode 67. So para maayos lang tayo sa timeline. At ito, ay lastly, ay huwag niyo po sana kalimutang subscribe. Itong si second channel natin. So dito ko gagawin unang-una. Itong si Sakamoto Days. So mag season 3 na tayo nito ni Sakamoto Days. At yung link po nito nandiyan lang kay comment section sa description. So yun naman natin ulit. Ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin to. At so nung sa nakaraan nga ay dito tayo natapos sa pagtapos din sa Itama dyan kay Orochi. At now ang continuation niyan is balik naman dito kay Gyoro dahil natagpuan niya na nga sa wakas itong si Orochi pero wala na, patay na itong si Orochi. So ito ginamit ni Gyoro yung kanyang camera. Pero dito nagagulat nga si Gyoro, sabi na nga dyan, ano nangyari? Patay na itong si Orochi. Sino yung may gawa nito? At so kaya naman dahil dyan dali-dali pinalipad na kaagad ni Gyoro itong camera at sabi niya nga dyan hahanapin niya kung sino yung may gumawa niyan kay Orochi kasi sigurado siya nandiyan dyan pa yan sa paligid, di pa yan nakakalayo. At then ay ito nga ngayon bigla niyang naispatan itong si Kalbo. So ito nagka-eye contact itong dalawa at pagkatapos nga niya ispak. So dito hinuli ni Saitama yung camera, sabi niya nga uy langaw, sabi niya ganyan. Pero ito nga nagulat si Gyoro, sabi niya teka sino yun? Kalbo, ngayon ko lang nakita yan sabi niya ganyan. At then ay ito ngayon habang nakikinig nga dyan si Tatsumaki, napapaisip siya, sabi niya nga dyan teka lang Kalbo, baka si Darkshine, sabi niya ganyan. Pero ito nga ay parang nawala na sa wisyo dito itong si Gyoro, sabi niya nga dyan totoo ba to? Wala na, patay na si Orochi. Pero maya maya ay ito nga biglang nag-shake yung katawan ni Gyoro at ito ngayon ay kinontrol na naman siya ni Tatsumaki. So dito sabi nga ni Tatsumaki, talaga bang may oras pa itong si Gyoro na isipin at alalahanin yung iba? Ito nga ang critical na nga nung sitwasyon niya. But then ito nga biglang sagot si Gyoro, sabi niya nga dyan na okay na, tama na. Suko na nga raw siya at i-spare ni Tatsumaki yung kanyang buhay. But then ay ito nga biglang kinumpas si Tatsumaki itong kanyang kamay at nagalit siya. Sabi niya nga rito kung talagang gustong humingi ng tawad ni Gyoro lumabas siya dyan sa longga niya at sabihin niyan personal. But then ay maya pa ay dito nga kagulo na itong katawan ni Gyoro dyan. But then ay eto gamit yung kanyang psychic powers, inangat niya yung mga nagsikalat na mga mata niya dyan at pagkatapos nga nito ay inatake niya, kinidatan niya dyan ayan si Tatsumaki. So yun sapul etong si Tatsumaki dyan at eto ngayon biglang tawa-tawa etong si Gyoro, sabi niya nga dyan at least ay isama niya man lang yan si Tatsumaki sa kanyang pagkatalo. So papabugsakin niya raw etong si Tatsumaki dyan. But then pagkatapos nga niya na eto nga parang wala nangyari dyan kay Tatsumaki. So tatawa-tawa lang etong babae na nga na to, sabi niya nga dyan aba mahusay, ang galing ng paggamit mo sa psychic powers na yan, sino nagturo sa'yo? Sabi niya ganyan. At then maya ay eto nga mula dyan sa katawan ni Gyoro may lumalabas na isa pang katawan. So dito natawa etong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan aba teka lang, classmate ka ni Fubuki sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito yan sa side nga nila Fubuki dahil biglang napahinto na nga etong si Fubuki. So ito tingin sa kanya si Silver Fang, sabi niya nga dyan teka lang, bakit bigla kang humihinto dyan? At eto ngayon sabi nga ni Fubuki yung ate niya malapit lang dyan sa kanila, sabi niya ganyan. So ito pawis na pawis etong si Fubuki at eto nga parang lalabig nga siya dyan. Sabay sabi niya nga rito na may kalaban yung ate niya na gumagamit din ng napakalakas na psychic powers. At ngayon yung ate niya talagang nag-e-effort sa pakikipaglaban. Rare daw yan kasi nga diba si Tatsumaki hindi naman nag-e-effort yun pag nakikipaglaban kasi nga sobrang lakas niya. So kaya dito bubulong-bulong na etong si Bam, sabi niya nga dyan teka lang, psychic powers. So parang medyo bago pa lang dyan eto si Bam. Pero eto nga biglang sabi ngayon ni Silver Fang, ibig sabihin capable yung kinakalaban ngayon ni Tatsumaki. At eto sabi nga ni Fubuki, oo parang ganoon na nga. At
At katulad ng inaasahan nila, talagang ang daming mga malalakas na halimaw yung nakaabang sa kanila rito sa Monster Association. At eto, habang pinapawis, etong si Fubuki, sabi na nga dyan, yung ganong klaseng level ng laban ng atin at saka ng kung sino man na yun. Kapag may nadamay, sigurado, ikaw mamatay yun nung kung sino mang madamay nga dun sa laban na yun. But then ay maya-maya pa. Ito nga sabi nga ngayon ni Silverfang, ibig sabihin, hindi lang dapat si Garo yung bantay-bantayan nila dyan. At dapat maging aware din sila dun pa sa ibang mga halimaw. At ito ngayon sabi ni Fubuki, nag-aalala siya kay King. Paano kaya si King? Sabi niya ganyan. At ito ngayon sabi nga rito ni Bam na pagdating kay King ay sa tingin niya walang problema dyan kasi naniniwala siya na malakas si King at kaya niyang dalhin yung sarili niya. At ito nga may naririnig nga raw siya na rumors na si King talagang pinakamalakas yan sa lahat. At so kaya pagkatapos nga niyan ay biglang talo na nga dito ngayon kay King. At ito ngayon naglalakad mag-isa sa ulo etong si King. At ngayon sabi na nga dyan na apat sila. Ngayon kapag hinati nga raw yun sa dalawang grupo, basic logic, dapat dalawa-dalawa sa isang grupo. Pero ba't ganun? Bakit siya lang mag-isa natira sa amin ng ganyan? So tapos yung tatlo magkakasama. At eto nga ay biglang sabi nga ni King, sige kahit na ano pa yan, i-endure niya na nga lang daw yan. At ngayon yung gagawin niya ay itatago niya na nga lang daw yung kanyang presensya. Hindi muna siya hihinga, sabi niyang ganyan, hanggat hindi pa nauubos ng mga heroes, yung mga halimaw rito sa Monster Association. So ito ay concentrate na nga dyan si King. At eto nga sabi niya, sige ulap ako, sabi niya ganyan. Pero maya nagbago isip niya, sabi niya parang mahirap na daw na i-internalize yung ulap. Kaya ito sabi niya, sige na lang ako, bacteria na lang na hindi na-detect ng iba. Yan, sabi niya ganyan. At ito nga, habang naglalaho na dyan paunti-unti itong presensya nga ni King, ay maya biglang may tumawag kay King. So kaya ito talagang napasigaw dyan, natakot ng gusto. Itong si King, grabe, alam mo luluwa yung mata ni King dyan. At ito ngayon, labas si Waganma dun sa may likuran niya. So dito nga, sabi nga ni King, yan yung batang na-hostage siya. Bakit sa akin siya pumunta? Sa lahat ng mga pupuntahan niya pa, sa akin talaga, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, nag-iiyak-iyak dyan itong si Waganma. At so ito, sabi nga ni Waganma na hinahabol siya ng halimaw, kaya siya tumatakbo parang natakasan yung halimaw. At ito nga, sabi niya, napuntahan na ni King, talunin niya yung halimaw na yun. Pero maya-maya pa, ito nga, biglang nag-change mood itong si Waganma. Sabi niya nga dyan na pwede ba siyang maging spoiled brat muna. At sumakay siya, sumampa siya dyan sa may likuran ni King. At then ito nga biglang sagot si King, sabi niya nga dyan na hindi po pwede, sabi niya ganyan. But then ito nga biglang takbo itong si Waganma dyan kay King. Sabi niya nga dyan na talagang gustong gusto niya itong si King, kaya payakap naman daw siya. Pero ito nga biglang tumigil dyan itong si Waganma dahil boom, biglang naglabas nga rito ng pagkalakas-lakas na aura itong si King. So ito hinto ngayon itong si Waganma. At ito nga sabi niya, teka lang, bakit nagkagalan si King? Bakit si King? Bakit nagbabattle stance siya? Hindi niya ba nakikita na bata nga lang daw itong si Waganma, sabi niya ganyan. But then ito nga ngayon biglang sabi nga rito ni King na sumuko na nga raw itong si Waganma at wag nga raw siyang lalapit dyan kay King. So grabe ang tindi. At ang gawin nga raw ito ni Waganma, maghanap siya ng ibang hero at doon siya pumunta. Ayan yung pinakamaganda niyang gawin. At ito nga tuloy pa nga rito ni King habang labasan na yung mga ugat niya sa mata niya, na kahit daw anong pakyut pa yung gawin ni Waganma dyan, hindi talaga uubrehan kay King. Wala raw siyang aasahan kay King. Despair lang ang aabutin sa kanya ni Waganma. So grabe ang tindi nito ni King. At din maya pa ay eto nga ngayon biglang nagsalita na itong halimaw. Pinawis na nga siya. Sabi niya nga dyan, nahuli niya ako sa isang tingin lang. Dapat perfect itong transformation ko na to, sabi niya ganyan. So nagpanggap lang pala itong halimaw na kunyari siya si Waganma, pero nahuli siya ni King nang di sinasadya. At din eto nga ngayon, boom, kala mo biglang ang laki nga rito ni King. At eto takot yung halimaw. Sabi na nga dyan, di maganda to, masyado akong malapit, katapusan ko na. At eto nga ngayon, hindi na nga raw siya makaingat. Eto unti-unti natutunaw na etong halimaw. Grabe sa sobrang takot niya kay King. So nawala na kasi sa balance yung kanyang center of gravity, kaya nga natutunaw na yung halimaw. At ngayon, yung mga butong araw na finorm niya, natutusok na niya yung kanyang mga vitals. So kaya ito kagulo-gulo na etong halimaw na nga na to. At pagkatapos nga niya, dito ngayon natunaw na ng tuluyan etong halimaw. At eto nga ngayon, stare down ngayon dyan si King. Grabe ang lupit nito ni King. Pagkatapos nga niyan is pang patay etong halimaw ngayon dyan. So ito sabi nga ni King, teka, ano yun, nakakatakot naman, diba? Dapat talaga makakita ko na si Saitama, sabi ng ganyan. At yun, pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 66 natin. So ayan, ay umarangkada na naman dito etong si King. So parang eto pa yata yung first time na nakapatay yan si King ng halimaw
halimaw. So not sure. Pero yun nga guys, bago tayo matapos, huwag niyo po sanang kalimutang subscribe. Itong si second YouTube channel natin. Yung link po nito nandiyan lang ay comment section sa aking description. So ang una natin gagawin dyan ay ito nga po si season 3 na ni Sakamoto Days. So far ito pa lang yung nakikita kong request dyan eh. Pero kung may iba pa kayong na request, ay sige i-request nyo lang. Gagawin natin yan doon sa second channel nga natin. So yun na naman guys, at ulit ay maraming salamat sa walang sakang pagsuporta dito kay Saitama natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.